Ako si Ramon, isang construction worker sa isang proyekto ng isang gusali sa Makati. Isang ordinaryong araw sa amin ng pagbuhat ng semento, pag-aayos ng mga bakal, at pag-iingat sa bawat hakbang na ginagawa. Ngunit sa araw na ito, ang mundo ko ay biglang nagbago. Habang nagtatrabaho ako sa ilalim ng matinding init ng araw, napansin ko ang isang bahagi ng lupa na tila nagbabanta na bumigay. Sa mga oras na iyon, hindi ko pa rin lubos na naiisip na ang simpleng paggalaw sa lupa ay magdadala sa akin sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Bigla kong naramdaman ang pagyanig sa ilalim ng aking mga paa. Parang may puwersa na humihila sa akin pababa. Bago pa ako makapagsalita o makatawag ng tulong, bumigay ang lupa at nahulog ako sa isang madilim na hukay. Sa una, ang paligid ay tila ba walang hangganang kadiliman. Ang ingay ng mga makina sa itaas ay unti-unting nawala at ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng aking puso. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong misteryo sa dilim na iyon na pumukaw sa aking kaisipan. Nang unti-unting nag-adjust ang aking mga mata sa dilim, napansin ko ang liwanag na nagmumula sa isang direksyon. Parang may nanghihila sa akin papunta roon. Habang naglalakad ako, ang liwanag ay nagiging mas maliwanag at unti-unting nagkakaroon ng hugis ang paligid. Sa wakas, nakarating ako sa isang lugar na hindi ko inaasahang makikita ko sa ilalim ng lupa. Isang antigong palasyo, masalimuot at puno ng kagandahan, na tila ba isang kwento mula sa lumang libro. Ang mga dingding nito ay yari sa marmol at ang sahig ay may mga disenyo na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Napuno ang aking puso ng pagkabighani at takot. Paano nangyari ito? Paano nagkaroon ng ganitong klasing istruktura sa ilalim ng lupa? Ang mga tanong ay naglalaban sa aking isipan. Ngunit ang aking mga paa ay tila ba may sariling isip. Patuloy akong naglakad papasok sa palasyo. Habang lumalalim pa ako sa palasyo, ang mga kwarto ay nagiging mas detalyado at mas misteryoso. Ang mga pader ay may mga inskripsyon, mga kwento ng mga sinaunang tao na tila ba may kahalagahan sa kasaysayan ng lugar na ito. Ang bawat hakbang ay nagdudulot sa akin ng kakaibang pakiramdam, parang may nagmamasid sa akin mula sa mga anino. Sa gitna ng aking pag-uusisa, narinig ko ang isang boses, mahina, ngunit malinaw. Hindi ko alam kung ito ba'y guni-guni lamang o talagang may tao sa lugar na ito. Ang boses ay tila ba nagmumula sa isang lugar malapit sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahang makikita sa lugar na ito. Sa isang sulok ng silid, may isang pintuan, yari sa kahoy, ngunit may mga ukit na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Parang may puwersa na nagtutulak sa akin na buksan ito. Nang tuluyan kong buksan ang pintuan, isang liwanag ang bumuhos mula sa loob, mas maliwanag pa kaysa sa anumang ilaw na nakita ko. At sa gitna ng liwanag na iyon, may isang nilalang. Nakatayo at nakatingin sa akin na tila ba alam niya kung sino ako. Nagulat ako at napaatras, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ngunit sa kabila ng aking pagkagulat, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na manatili at alamin ang kanyang kwento. Pagkatapos ng hindi ka panipaniwalang pangyayari kaninang umaga, kung saan bumukas ang lupa at lumitaw ang antigong palasyo, hindi ko pa rin maialis sa aking isipan ang mga nakita ko. Ako si Elias, isang ordinaryong construction worker. Ngunit isang bagay na hindi ko inaasahan ang nagbago sa takbo ng aking buhay. Nang bumalik kami sa site kinagabihan, pinilit kong suriin ang paligid. Ang mga kasama ko ay nag-aalinlangan pa, ngunit hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang palasyo ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Ang mga detalye nito ay mas maliwanag sa dilim. May kakaibang aura ito na para bang tinatawag ako papasok. Habang naglalakad ako papalapit, unti-unting bumabalik sa akin ang mga tunog at amoy ng nakaraan. Parang mga alaala ng isang buhay na hindi ko maalala. Sinimulan kong ilahad ang mga kamay ko sa pasukan. Ang mga pintuan ng palasyo ay nagtutulak ng hangin na tila nag-aanyaya. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, pumasok ako. Sa loob, ang mga dingding ay pininturahan ng mga eksena mula sa sinaunang panahon, mga digmaan at kasayahan, mga hari at reyna na nakaukit sa bato. Ang mga chandelier ay kumikinang. Ang mga ilaw naglalaro sa mga salamin na gumagawa ng mga ilusyon ng mga taong sumasayaw. Ang palasyo ay buhay at ako ang tanging nakasaksi sa kanyang muling pagbangon. Nililibot ko ang mga bulwagan. Bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin sa isang mas malalim na bahagi ng kwento ng kaharian. Sa isang silid na puno ng mga libro, tumigil ako. Ang mga libro ay lumang-luma na, ngunit may kakaibang lakas na humahatak sa akin na basahin ang mga ito. Isa-isang binuksan ko at natutunan ko ang tungkol sa mga sinaunang kasaysayan, mga lihim ng kaharian, at mga misteryong matagal nang nakalimutan. Sa gitna ng aking pagbabasa, nakarinig ako ng mga yapak mula sa likod. Napalingon ako at nakita ang isang figura, isang babae na tila nababalot ng liwanag. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. "Sino ka?" tanong ko. Ang boses ko'y halos pabulong. Ang babae ay ngumiti, isang ngiti na puno ng kaalaman at tiwala. "Ako si Amara," sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang musika sa aking pandinig. "Ako ang tagapagbantay ng palasyo at ikaw ang napili." Napili? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasaysayan. "Ikaw ang napili upang ibalik ang palasyo sa kanyang dating kaluwalhatian, upang ipagpatuloy ang isang misyon na matagal nang naputol," paliwanag niya. "May mga puwersa sa labas na nais ang kapangyarihan ng palasyo, at ikaw ang may kakayahang protektahan ito." Ang mga salita niya ay tila bumalot sa akin ng isang bagong responsibilidad. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin, ngunit ang pakiramdam na ako ay bahagi ng isang mas malaking kwento ay hindi maikakaila. "Ngunit paano?" tanong ko ulit. Ang takot at pag-aalinlangan ay naglalaban sa loob ko. Ngumiti si Amara at sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang isang maliit na kristal, kumikinang na parang mga bituin. "Ito ang susi," sabi niya, "sa pag-unlock ng iyong tunay na potensyal at sa pagbibigay sa iyo ng kakayahang makipaglaban sa mga darating na panganib." Habang inaabot niya sa akin ang kristal, naramdaman ko ang init nito sa aking palad, parang buhay ito. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng liwanag ang bumalot sa akin. At sa isang iglap, nakita ko ang mga eksena ng mga digmaan, mga pagkakataon ng tagumpay at pagkatalo, mga sakripisyo at tagumpay ng kaharian. Ang kristal ay tila nag-uugnay sa akin sa kasaysayan ng palasyo. Ngunit bago ko pa lubusang makilala ang aking kapalaran, narinig ko ang isang malakas na dagundong mula sa labas. Ang lupa ay nagsimulang manginig at ang palasyo ay tila bumalik sa pagkakatago nito. Ang tunog ng pagbagsak ay nagbigay babala sa akin na may paparating na panganib. Tumingin ako kay Amara, ngunit siya ay nawala na. Ang kanyang presensya ay parang usok na naglaho sa hangin. Ang mga pinto ng palasyo ay nagsimulang magsara at ako ay nagmadaling lumabas. Sa labas, nakita ko ang aking mga kasamahan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. "Ano ang nangyayari?" tanong ni Marco, isa sa mga kasama ko. Hindi ko alam ang sagot,
Ngunit alam ko na ang aking misyon ay nagsimula na. At sa kabila ng hindi pagkakaintindihan ng sitwasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan sa loob ko. Ako si Elias at sa aking palad ay ang susi sa isang kwento na patuloy na magbubukas. Habang ang palasyo ay muling lumubog sa lupa, isang pakiramdam ng kapanapanabik na paglalakbay ang bumalot sa akin. Ngunit ang tanong na lumulutang sa aking isipan, ano ang susunod na mangyayari? Hindi ko maalis ang aking mga mata sa palasyo. Ang mga pader nito ay gawa sa makintab na marmol na tila kumikinang tuwing natatamaan ng liwanag mula sa mga bituin. Sa gitna nito ay mayroong malalaking haligi na nakatayo na parang mga bantay. Pinapanatili ang kayamanan ng nakatagong kaharian. Habang unti-unting bumubuka ang lupa, naririnig ko ang mahina, ngunit paos na tunog ng mga sinaunang mekanismo na tila matagal nang hindi nagagamit. Ang paligid ay puno ng mahika at ang hangin ay tila pumapailan lang sa aking paligid, nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Parang sinasabi ng hangin na, "Ikaw ang pinili." Kahit ako ay isang simpleng construction worker lamang, alam kong hindi ito pangkaraniwang araw. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang flashlight. Sinag ng liwanag nito ay tila maliit na apoy na nagsisindi sa kadiliman. Sa bawat hakbang ko papalapit sa palasyo, nararamdaman ko ang bigat ng kasaysayan sa aking balikat. Ang mga kwento ng mga hari at reyna na tila bumubulong sa aking pandinig. Nagpatuloy ako sa paglakad at sa bawat hakbang ay unti-unting lumilinaw ang aking mga mata sa kagandahan ng palasyo. Napansin ko ang mga ukit sa mga pader, mga larawan ng mga digmaan, mga figura ng mga mandirigma na may hawak na espada at kalasag. Ang mga mata ng mga figura ay tila nakatingin sa akin. Sinusukat ang aking tapang. Nang makarating ako sa pintuan ng palasyo, napansin ko ang isang inskripsyon sa lumang wika. Hindi ko ito maunawaan, ngunit may isang bahagi sa akin na tila nauunawaan ang kahulugan nito. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib, ang pintig ng puso ko ay bumibilis. Sa kabila ng lahat, nagtuloy ako. Binuksan ko ang pintuan, at ang tunog nito ay parang isang malumanay na awit. Sa loob ay mas maganda pa kaysa sa aking inaasahan. Ang sahig ay gawa sa makinis na bato na tila walang bahid ng dumi o alikabok. Ang mga dingding ay puno ng mga kagamitang ginto at pilak, mga bagay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Sa gitna ng silid ay mayroong isang trono na papalibutan ng mga kumikinang na mga hiyas. Ang trono ay tila nananawagan sa akin at hindi ko mapigilan ang aking sarili. Lumapit ako. Habang papalapit ako sa trono, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos mula sa mga hiyas. Ang mga ito ay parang mga mata na nakatingin sa akin, nag-aanyaya ngunit nagbabanta. Sa sandaling umupo ako sa trono, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila umagos sa aking mga ugat. Sa sandaling iyon, lahat ng ingay sa paligid ay nawala at narinig ko ang isang boses, malalim at makapangyarihan. "Ikaw ang tagapagligtas ng aming kaharian," sabi ng boses. "Ngunit sa iyong mga kamay ay nakasalalay ang kapalaran ng lahat." Hindi ko alam kung bakit ako ang napili. Ako ay isang simpleng tao lamang, isang manggagawa na walang kapangyarihan. Ngunit sa pagupo ko sa trono, naramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan. Ang aking mga kamay ay nagliliwanag at ang mga hiyas sa paligid ay sumasayaw sa kanilang mga kulay. Nararamdaman ko ang kapangyarihan na hindi ko pa nararanasan noon. Bilang tagapagligtas, ikaw ay may tungkulin na magbukas ng landas para sa muling pagsilang ng aming kaharian. Ang boses ay nagpatuloy. Ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ay kaibigan. Ang mga anino ng nakaraan
ay nagkukubli sa mga sulok ng palasyo. Sa mga salitang ito, naintindihan ko na ito ay hindi lamang isang pagtuklas ng isang antigong palasyo. Ito ay simula ng isang mas malalim at mas mapanganib na pakikipagsapalaran. Ang mga anino ng nakaraan ay tila umusbong mula sa kadiliman at sa bawat hakbang ko ay nararamdaman ko ang kanilang presensya, ang kanilang pagnanasa, nabaliin ang kapayapaan ng kaharian. Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, narinig ko ang isang malakas na tunog sa likuran. Paglingon ko, nakita ko ang mga pader na unti-unting bumabagsak. Ang lupa ay muling nagbubukas. Ang palasyo ay tila nagbabago. At sa likuran nito ay may isang pintuan na hindi ko pa nakikita. Ang pintuan ay may mga ukit ng mga bituin. At sa gitna nito ay may isang simbolo na tila kumikinang sa dilim. Naramdaman ko ang pagnanasa na buksan ito, ngunit alam ko sa aking puso na ito ay may kaakibat na panganib. Ang pintuan ay tila nagtataglay ng lihim na maaaring makapagpabago sa takbo ng aking buhay. Sa puntong ito, napagtanto ko na ito ang landas na dapat kong tahakin. Ngunit sa likod ng pintuan ay hindi lamang ang mga sagot, kundi ang mga pagsubok na hindi ko pa nakakaharap. Ang aking puso ay puno ng kaba at pag-asa, sapagkat alam kong ito ang simula ng isang pakikipagsapalaran na magtatakda ng aking kapalaran. Habang naghahanda akong buksan ang pintuan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Sa puntong iyon, isang bagay ang bumulaga sa akin mula sa kadiliman. Isang figura na nagmumula sa anino, may hawak na espada, na kumikislap sa liwanag ng mga bituin. Siya ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim at pagnanasa. Ito ang simula ng aming pagkikita. At alam ko sa aking puso na siya ang susubok sa aking katatagan. Ngunit ang tanong ay, siya ba ay kaibigan o kalaban? Sa aking pagkakatayo sa harap ng antigong palasyo, hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang mga pader nito ay tila yari sa marmol na kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw, palamuti ng mga ukit na hindi ko pa kailanman nakita sa aking buhay. Ang bawat detalye ay nagpapatunay na ang palasyo ay mula sa isang panahon na matagal nang nakalimutan. Sa pagdaan ng mga araw, nagpatuloy ang aking paggalugad sa palasyo. Sa bawat silid na aking pinapasok, natutuklasan ko ang iba-ibang kwento na nakaukit sa mga dingding nito. Mga kwento ng kabayanihan, pag-ibig, at trahedya. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga eksperto, ngunit tila wala kahit isa sa kanila ang nakakaalam ng pinagmulan ng palasyo. Ang misteryo nito ay higit na lumalalim sa bawat piraso ng impormasyon na hindi ko makuha. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa pasilyo patungo sa isang bagong silid, may napansin akong kakaiba sa isa sa mga dingding. Sa likod ng isang lumang tapestry, natuklasan ko ang isang pinto na tila itinago sa lahat ng nakakakita. Ang mga pinto nito ay may mga ukit ng mga dragon at mga bituin, simbolo na hindi ko pa nakikita sa kahit anong bahagi ng palasyo. Puno ng pananabik, binuksan ko ang pinto. Ang kaluskos ng tumatagal na bisagra ay parang musika sa aking pandinig. At sa loob, nagmula ang isang masalimuot na tanawin. Ang silid ay puno ng mga sinaunang kasangkapan, mga libro na natatakpan ng alikabok, at isang malaking pintura na nakasabit sa gitnang dingding. Ang pintura ay tila naglalarawan ng isang hari na nakasuot ng korona. Nakatayo sa harap ng isang hukbo. Lumapit ako sa pintura at habang sinusuri ko ito, napansin ko ang kakaibang bagay sa mata ng hari. Parang may kakaibang kinang ito na hindi ko maipaliwanag. Sa aking pagkakatitig, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila umikot at bumaliktad. At sa isang iglap, ako ay nagising sa isang lugar na hindi ko kilala. Ang palasyo ay naglaho sa aking paningin
At ako'y napadpad sa isang malawak na lupain. Ang hangin ay malamig, at ang lupa ay puno ng mga damo at halamang ligaw. Ang tanawin ay kahanga-hanga, ngunit may nararamdaman akong kakaiba. Ang mga ulap sa langit ay tila may hugis ng mga mukha. At ang hangin ay nagdadala ng mga bulong na tila may sinasabi sa akin. Habang ako'y naglalakad sa hindi pamilyar na lupain, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw, at ang kanilang paggalaw ay nagdadala ng pag-iingat sa aking puso. Sa bawat hakbang, ang paligid ay tila nagbabago, at sa bawat pagkilos, ang lupa ay parang may buhay. Biglang, may narinig akong malakas na tunog mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko ang isang grupo ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Mga halimaw na mukhang gawa sa lupa at bato. Ang kanilang mga mata ay nagniningas ng pulang liwanag, at ang kanilang mga galaw ay puno ng galit. Agad nila akong nilusob, at wala akong ibang magawa kundi ang tumakbo. Sa aking pagtakas, napansin ko ang isang liwanag sa malayo. Isang uri ng portal na tila nag-anyaya sa akin. Walang ibang daan, kundi ang tumakbo patungo rito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglapit ng mga nilalang. Ang kanilang mga hakbang ay umuugong sa lupa. Sa wakas, narating ko ang portal at walang pag-aalinlangan, tumalon ako papasok. Pagdaan ko sa portal, bumalik ako sa palasyo, ngunit naramdaman kong may nagbago. Ang paligid ay tila naging mas madilim, at ang mga anino ay mas malalim. Sa aking paglingon, nakita ko ang hari sa pintura na ngayoy nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na tila naglalayong magkwento. Sa aking pag-iisip, naisip ko, ano ang tunay na lihim ng palasyo? At paano ako makakatakas sa mga nilalang na iyon? Ang tanong na ito ay tila bumubulong sa akin sa bawat sulok ng palasyo. At alam kong ang susunod na hakbang ay magiging mas mapanganib kaysa sa nauna. Sa pag-aakala kong natapos na ang lahat ng kababalaghan, isang bagong yugto ng aking buhay ang muling nagbukas. Matapos ang ilang araw na pag-aayos sa paligid ng antigong palasyo, nagpasya akong bumalik sa lugar kung saan bumuka ang lupa. Hindi ko maialis sa isipan ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na kahulugan ng natuklasang kaharian? Paano ito nanatiling tago sa loob ng napakahabang panahon? Habang naglalakad ako papunta sa lugar, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Tila may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Nang makarating ako sa mismong bungad ng palasyo, hindi ko maiwasang humanga sa likas na ganda nito. Ang mga pader ay puno ng ukit na nagkukwento ng sinaunang kasaysayan, mga mandirigma, Diyos, at mga mahiwagang nilalang. Sa pagdaan ko sa pasilyo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa kabuuan ng palasyo. Bumaba ako sa isang hagdanan na tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin sa mas malalim na bahagi ng kaharian. Hanggang sa marating ko ang isang silid na puno ng mga lumang kasangkapan at makukulay na pintura sa dingding. Dito, natuklasan ko ang isang lumang pergamino na nakatago sa isang kahon. Ang mga simbolo sa pergamino ay hindi ko maintindihan, ngunit tila ito ay isang mapa. Sa aking pagsusuri, napansin kong ang mapa ay tila naglalaman ng mga palatandaan patungo sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Nais ko mang ipakita ito sa mga kasama kong construction worker. Alam kong hindi sila makakaintindi sa nararamdaman kong pang-akit sa misteryosong mapa. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang tinatawag ako ng mga palatandaan. Muli akong naglakad, sinusundan ng mga marka sa pergamino hanggang sa makarating ako sa isang lihim na pinto sa likod ng isang malaking haligi. Dahan-dahan ko itong binuksan at ang bumungad sa akin
ay isang ilaw na tila galing sa mahiwagang kapangyarihan. Humakbang ako papasok, at sa aking pagdating sa kabila, natagpuan ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang hardin na puno ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang mga kulay ay hindi pangkaraniwan, tila galing sa ibang mundo. Ang mga puno ay nagtataasang tila gustong abutin ang langit. Naririnig ko ang mga ibon na kumakanta ng kakaibang melodiya na tila sumasalamin sa kalikasan ng lugar. Ang hangin ay may halimuyak na hindi ko maipaliwanag, parang halimuyak ng kasaysayan at hiwaga. Habang nililibot ko ang hardin, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sa isang sulok ng hardin, may isang nilalang na nakatayo. Isang matandang lalaki na may malalim na mata at mahaba ang buhok na puti tulad ng niyebe. Lumapit siya sa akin nang may ngiti, ngunit ang ngiting iyon ay may dalang bigat ng mga lihim na hindi pa nabubunyag. Ikaw ang pinili, wika niya sa isang tinig na tila bumabalot sa akin ng init at kapanatagan. Ikaw ang makakapagbukas ng mga lihim ng kaharian, ngunit tandaan mo, may kapalit ang bawat kaalaman. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin, ngunit sa loob ng puso ko ay naramdaman ko ang responsibilidad na dala ng aking pagkakatuklas. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kasaysayan ng kaharian, ang mga digmaan, ang kapayapaan, ang mga pag-asa. Ngunit ang pinakamatingkad sa lahat ay ang larawan ng isang nalalapit na pagsubok. Bago pa man ako makapagtanong, biglang umihip ang hangin at naglaho ang matanda na parang bula. Iniwan niya ako sa gitna ng hardin, puno ng mga tanong at walang kasagutan. Sa aking pagbabalik, nakita ko ang mga kasamahan kong nagmamasid sa akin, tila nagtataka sa aking naging paglalakbay. Ngunit bago pa man ako makapagpaliwanag, narinig naming muli ang panginginig ng lupa. Sa aming harapan, bumukas ang lupa. Ngunit hindi isang palasyo ang lumitaw. Sa halip, isang higanting hukay ang humigop sa amin. Bumagsak kami sa kadiliman na walang kasiguraduhan. Habang dahan-dahang bumabagsak, naisip ko ang mga salitang binitiwan ng matanda. Ano ang kahulugan ng mga lihim na ito? Ano ang kapalit ng kaalaman na ito? Sa pagdating namin sa ilalim, natagpuan namin ang aming sarili. Sa isa pang mundo, isang mundo na puno ng mga kakaibang nilalang na tila nag-aabang sa aming pagdating. At doon ko napagtanto, ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa aking patuloy na paglalakbay sa ilalim ng lupa, hindi ko maiwasang magtaka sa kagandahan at misteryo ng antigong palasyo na lumitaw sa gitna ng kaguluhan ng aming proyekto sa konstruksyon. Lahat ay nagsimula sa isang simpleng pagputok ng lupa. Isang pagkakataon lamang sa pagtatrabaho na hindi ko inaasahang magbubukas ng pintuan sa isang mundo ng hiwaga at kasaysayan. Habang naglalakad ako sa loob ng palasyo, ang mga dingding ay puno ng mga ukit na tila nagkukuwento ng isang sinaunang kaharian. Ang mga figura ay hindi lamang basta-basta mga dekorasyon. Ang mga ito ay tila buhay. Bawat isa ay may istoryang nais ipahayag. Sa bawat hakbang, ang mga mata ng mga figura sa dingding ay tila sumusunod sa akin. Nagsusumamo na basahin ang kanilang mga lihim. Ang hangin sa loob ay kakaiba. May halong tamis at lamig na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Sa kabila ng aking kaba, ang aking kuryosidad ay mas nangingibabaw. Sa dulo ng pasilyo, isang malaking pinto ang bumungad sa akin. Ang pinto ay yari sa ginto, kumikinang sa bawat paggalaw ng liwanag mula sa aking flashlight. Hindi ko alam kung ano ang nasa kabila nito, ngunit may natatanging puwersa na tila humihila sa akin papalapit. Habang binubuksan ko ang pinto, ang bigat nito ay tila sumasalamin sa bigat ng kasaysayan na nakapaloob dito. Sa likod ng pinto,
Isang napakalawak na silid ang bumungad sa akin. Ang silid ay puno ng mga antigong kasangkapan, mga trono na yari sa ginto, at mga estanting puno ng mga librong tila gawa sa mga perlas. Sa gitna ng silid, isang altar ang naroon, at sa ibabaw nito ay isang korona na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier. Lumapit ako sa altar, ang mga hakbang ko ay tila pumapailan lang sa hangin. Hindi ko maipaliwanag ang magaan na pakiramdam na bumalot sa akin. Ang korona ay napapalibutan ng mga inskripsyon na hindi ko maunawaan. Ngunit ang mga ito ay tila bumubuo ng isang melodiya na naglalaro sa aking isip. Sa paglapit ko, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya, isang tibok ng buhay na tila nagmumula sa korona. Sa aking paghawak sa korona, isang agos ng alaala ang bumugso sa akin. Nakita ko ang kaharian sa kanyang kasagsagan, ang mga tao nito na masaya at puno ng buhay. Narinig ko ang kanilang tawanan, ang musika at ang kanilang mga dasal. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang kanilang takot, ang kanilang pag-aalala sa paparating na panganib. Isang panganib na tila nag-udyok sa kanila upang itago ang kanilang kaharian sa ilalim ng lupa. Ngunit sa gitna ng mga alaala, isang figura ang lumitaw, isang hari na may korona sa kanyang ulo. Ang korona na hawak ko. Sa kanyang mga mata ay ang pag-asa at pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga labi ay isang angiti na tila nagsasabi ng tiwala sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa aking kaluluwa na para bang siya ay may sinasabi sa akin na ako lamang ang makakaintindi. Bigla kong naramdaman ang pagyanig sa paligid. Ang lupa ay tila umaalulong at ang mga dingding ng silid ay nagsimulang magbitak. Alam kong ito ay isang senyales na ang palasyo ay muling nagtatago sa kanyang mundo. Ngunit ang tanong, bakit ngayon? Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ako palabas ng silid. Ang korona ay mahigpit kong hawak sa aking mga kamay. Ngunit bago pa man ako makalabas, isang boses ang narinig ko. Isang boses na tila nagmumula sa pinakailalim ng aking puso. Ikaw ang pinili, sabi ng boses, puno ng awtoridad at katiyakan. Ikaw ang susi sa muling pagbabalik ng kaharian. Sa labas ng palasyo, muling bumalik ang lupa sa dati nitong anyo. Ang palasyo ay nawala na parang bula. Ngunit ang korona ay nasa aking mga kamay pa rin. Ang korona na nagsisilbing tagapag-alaga ng mga lihim na hindi pa nabubunyag. Ang korona na nagbigay sa akin ng misyon na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang nakatayo ako sa ibabaw ng lupa, iniisip ko ang mga nangyari. Isang bagong kabanata ang nagsimula sa aking buhay. Isang kabanata na puno ng hiwaga at pananabik. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang panganib na paparating at paano ko haharapin ang responsibilidad na ito? Sa pagdating ng gabi, habang nakatingin ako sa buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa likuran ko. Isang anino ang lumitaw, isang figura na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Sa kanyang mga mata ay ang parehong pag-asa at pag-aalala na nakita ko sa mga alaala. Siya ang hari sa aking mga pangitain. Ngunit ang tanong, bakit siya narito at ano ang kanyang nais iparating sa akin? Sa pagpatak ng hapon, habang ang araw ay unti-unting bumababa sa likod ng mga bundok, naramdaman ko ang kakaibang lamig na sumasalubong sa akin sa bawat hakbang ko papasok sa antigong palasyo. Ang mga dingding nito ay puno ng ukit na tila ba'y nagsasalaysay ng mga kwento ng nakaraan. Hindi ko maialis ang aking tingin sa mga ito na para bang may simpleng hiwagang bumabalot sa bawat guhit at linya. Ako si Ramil, isang simpleng construction worker na nahulog sa isang hukay. Sa gitna ng aming proyekto, hindi ko akalaing ang pagbagsak kong iyon ay maghahatid sa akin sa isang mundo ng kababalaghan.
Sa ilalim ng lupa, sa gitna ng dilim, natagpuan ko ang palasyo ng mga alamat. Ang mga haligi nito ay tila gawa sa purong ginto, at ang sahig ay nagliliwanag sa tuwing natatamaan ito ng sinag mula sa mga butas sa itaas. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang mga estatwang nakahanay sa gilid ng bulwagan. Ang mga ito'y tila mga bantay na nagmamasid sa bawat kilos ko. Ngunit sa likod ng malamig na tingin ng mga estatwa, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon, isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may bahagi ng aking pagkatao na umaalingaw-ngaw sa lugar na ito. Sa gitna ng aking pagninilay, napansin ko ang isang pinto sa dulo ng bulwagan. Ito ay gawa sa kahoy na puno ng ukit at tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim nito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at ang aking mga mata ay napuno ng liwanag. Sa kabila nito, naroon ang isang hardin na puno ng mga halaman at bulaklak na hindi ko pa nakikita sa aking buong buhay. Ang mga ito ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na sinag ng araw na pumapasok sa kisame. Sa gitna ng hardin ay may isang maliit na lawa na tila gawa sa kristal. Ang tubig nito ay napakalinaw at sa ilalim nito ay may mga batong may iba't ibang kulay. Habang ako'y nakalapit, napansin ko ang isang silweta sa ilalim ng tubig. Hindi ko napigilan ang aking sarili na yumuko at tingnan ito ng mas malapitan. Ang aking puso ay nagumpisang bumilis. Tila ba'y may isang bahagi ng aking pagkatao na nagising. At doon ko siya nakita, isang babae na tila natutulog sa ilalim ng lawa. Ang kanyang buhok ay tila mga sinulid ng ginto at ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Nang biglang may lumitaw na mensahe sa ibabaw ng tubig, nakasulat sa isang wika na hindi ko nauunawaan, ngunit tila naiintindihan ng aking puso. Ang mga salita ay tila bumubulong sa akin, at ang mensaheng iyon ay nagbigay ng liwanag sa aking isipan. Ang babae sa ilalim ng tubig ay hindi pangkaraniwan. Siya ay bahagi ng alamat ng kaharian na ito. Isang prinsesang itinalaga upang ipaglaban ang kanyang bayan mula sa isang sumpa na dinala ng mga puwersa ng dilim. Subalit sa kanyang sakripisyo, siya ay naipit sa pagitan ng dalawang mundo, naghihintay ng tamang panahon upang magising at tuparin ang kanyang tadhana. Habang ako'y nagmumuni, biglang naramdaman ko ang paggalaw ng lupa. Ang buong palasyo ay tila niyayanig, at ang mga alingawngaw ng nakaraan ay nagsimulang bumalot sa akin. Sa isang iglap, ang mga estatwa sa bulwagan ay nagsimulang magbuhay. Ang kanilang mga mata ay nagliwanag, at ang kanilang mga katawan ay gumalaw na tila ba'y may sariling buhay. Nagsimula silang magmartsa patungo sa akin, tila mga bantay na bumalik sa kanilang tungkulin. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan at hindi ko alam kung saan tatakbo. Ngunit bago pa man ako makalayo, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. "Ikaw ang napili," sabi ng boses, malamig ngunit puno ng awtoridad. "Ikaw ang magpapalaya sa kanya at sa kaharian." Nang lingunin ko kung saan nagmumula ang tinig, nakita ko ang isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Sa loob nito ay hindi ko sariling refleksyon ang aking nakita. Sa halip, ito ay larawan ng isang mandirigma, may hawak na espada, na nagliliyab sa liwanag. Ang aking isipan ay naguluhan, ngunit sa kabila ng aking takot, alam kong may bahagi ng aking pagkatao ang tinatawag ng lugar na ito. Ako ba ang susi sa kaligtasan ng lumang kaharian? At kung gayon, paano ko isasakatuparan ang aking tadhana? Bago ko pa man makahanap ng kasagutan, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likuran ko, at ang lahat ng liwanag sa paligid ay biglang naglaho. Sa dilim, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat. At sa isang iglap, ang mundo ay tila bumaligtad, at ako'y bumagsak muli.
papunta sa isang bagong misteryo na naghihintay sa akin. Sa gitna ng aking paminsan-minsang pag-iisa, habang nagkakape sa ilalim ng lilim ng isang punong mangga, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Sino nga ba ang mag-aakala na ang simpleng trabaho sa konstruksyon ay magiging daan sa isang pambihirang tuklas? Ako, si Jonas, ay isang ordinaryong manggagawa lamang. Ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, pumukas ang lupa sa aking harapan at lumitaw ang isang antigong palasyo. Ang palasyo ay tila yari sa marmol at ginto, napakapresko sa mata, at isang kababalaghan sa aking isipan. Unang beses kong napadpad sa loob ng palasyo, umaalingaw-ngaw ang tunog ng aking mga yapak sa makinis na sahig. Ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng mga kwento ng sinaunang panahon, mga mandirigma, mga hari, at mga Diyos at Diyosa na tila nabuhay mula sa mga pahina ng kasaysayan. Napansin ko rin ang mga nakaukit na simbolo na hindi ko maintindihan. Sa aking paglilibot, natagpuan ko ang isang silid na tila nagsisikhay ng misteryo. May isang altar sa gitna nito, kung saan nakapatong ang isang antigong koronang kumikinang sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Habang tinititigan ko ang korona, may naramdaman akong kakaiba. Parang may nagbabantay at nagmamasid sa aking bawat galaw. Sinubukan kong kalmahin ang aking sarili, ngunit hindi ko maiwasang mapaisip kung may iba pang nilalang sa palasyo na hindi ko pa nakikita. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na humihiyaw ng kuryosidad. Ano kaya ang kwento sa likod ng palasyo? Sino ang mga nanirahan dito? At bakit ito natabunan ng lupa sa loob ng napakahabang panahon? Sa aking patuloy na pag-iimbestiga, natagpuan ko ang isang liham na nakasilid sa isang lumang kahon. Ang sulat ay nakasulat sa isang wikang hindi ko lubos na nauunawaan, ngunit sapat na ang aking kaalaman para masabi na ito'y isang babala. Sa pagdating ng tamang oras, ang tagapagligtas ay darating upang buksan ang daan para sa mga nagtatago sa anino. Ang mensaheng ito ay nagbigay ng kilabot sa akin. Ako ba ang tinutukoy na tagapagligtas? Ano ang aking papel sa kwento ng palasyo? Sa aking pag-iisip ng mga tanong na ito, napansin ko ang isang kakaibang tunog, isang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na paggalaw ng lupa. Muli kong sinikap ang aking tapang at sinundan ang tunog. Sa dulo ng makipot na pasilyo, may natagpuan akong isang pinto na tila nagkukubli ng isang mas malaking lihim. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang hagdanan pababa. Ang hagdanan ay patungo sa isang madilim na lugar, ngunit ramdam ko ang isang kakaibang enerhiya na tila humihila sa akin pababa. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan, ang bawat hakbang ay tila isang pagtalon sa kawalang katiyakan. Sa pagdating nako sa ilalim, bumungad sa akin ang isang malaking bulwagan na puno ng mga estatwa, mga nilalang na hindi ko pa nakikita sa aking buhay. Ang kanilang mga mata ay tila sumusunod sa akin, nagmamasid sa bawat galaw ko. Sa gitna ng bulwagan, may isang estrangherong nilalang na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng magkahalong takot at pagkamangha sa akin. Jonas, wika ng nilalang, ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaloy sa mga puno. Ikaw ang napili upang bumuhay muli sa kaharian. Hindi ko alam kung paano ako tutugon sa kanyang sinabi. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking puso ay nagsusumigaw ng isang kakaibang pagnanasa na tuklasin ang aking magiging papel sa kasaysayan. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, biglang nagbago ang lahat. Ang palasyo ay nagsimulang manginig at ang mga estatwa ay tila nagbuhay. Ang nilalang na kanina'y nagbibigay ng kapayapaan sa akin ay biglang naglaho, at ang bulwagan ay napuno ng tunog ng mga bumagsak na bato.
May kung anong puwersa ang humila sa akin pataas, pabalik sa hagdanan, patungo sa pinto kung saan ako nagmula. Sa aking pagtakbo palabas, ang palasyo ay patuloy na bumuka. At sa isang iglap, ako'y nakalabas ng walang harm. Ngunit sa aking paglingon, ang palasyo ay muling naglaho sa ilalim ng lupa na parang wala akong nakita. Ang tanong ay bumalik sa aking isipan. Ako ba ay naipit sa isang kwento na mas malaki kaysa sa akin? O ito ba'y isa lamang panaginip? Sa dulo ng aking pag-iisip, nakarinig ako ng bulong. Ang palasyo ay babalik sa tamang oras. Huwag kang mag-alala, Jonas. Ikaw ang susi. Sa kabila ng aking takot, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-asa. Ano nga ba ang susunod na kabanata sa aking buhay? Ang kwento ay hindi pa tapos. At ako'y sabik na malaman ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng mga bulong-bulungan at mga haka-haka sa aming pamayanan, hindi ko inaasahan na sa isang ordinaryong araw ng pagtatrabaho bilang isang construction worker ay magiging saksi ako sa isang pambihirang kaganapan. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng dati. Maaga akong nagising, nag-almusal ng pandesal at kape, at agad na nagtungo sa site kung saan kami nagtatrabaho sa isang bagong proyekto ng condominium. Maraming tao ang abala sa kani-kanilang gawain, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin na tila may hinahanap ang lahat habang nagmamaniobra kami ng makabagong kagamitan upang hukayin ang lupa para sa pundasyon ng gusali. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa lupa. Waring may buhay ang lupa, humuhumog at umuungol sa ilalim ng mga paa namin. Lahat ng tao sa paligid ay napatigil, nagtatanong sa kanilang sarili kung may lindol bang magaganap. Ngunit sa halip na pagguho, ang lupa sa harap ko ay biglang bumuka. Tila isang nagngangalit na bibig ng isang matandang hari na matagal nang natutulog. Sa aking pagkabigla, nakita ko ang isang bahagi ng lupa na unti-unting bumaba at kasabay nito, isang antigong palasyo ang lumitaw sa aking harapan. Ang mga tore nito ay tila umaabot sa kalangitan. Ang mga dingding ay yari sa pulido at kumikinang na mga bato na hindi ko pa kailanman nakita. Ang kanyang mga pintuan ay gawa sa matibay na ginto. Napapalamutian ng mga ukit na hindi maipaliwanag, tila mga kwento ng mga sinaunang bayani. Nang kami makabawi sa pagkagulat, unti-unting naglapitan ng mga kasamahan ko. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang palasyo ay parang isang bagay na mula sa isang alamat, isang kwento na maririnig mo lamang sa mga kwentong bayan. Ngunit narito ito, nakatayo sa harap namin, naghihintay na madiskubre. Tuluyan kong hindi na alintana ang aking mga responsibilidad sa construction site. Sa halip, ang aking kuryosidad ang naghari. Lumapit ako sa pintuan ng palasyo, hinawakan ang malamig na bakal nito. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa pintuan papasok sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may pamilyar na koneksyon sa akin at sa lugar na ito. Sa loob ng palasyo, ang mga pasilyo ay punong-puno ng mga lumang dekorasyon, mga estatwa na tila nakamasid sa bawat galaw ko. Ang mga dingding ay napapalamutian ng mga fresko, mga eksena ng mga digmaan at tagumpay, mga bayani at mga halimaw. Unti-unti kong naramdaman na parang hindi ako nag-iisa. May presensya na tila sumusubaybay sa akin, isang anino ng nakaraan na naghihintay na magpakita. Habang patuloy akong naglalakad, nakarating ako sa isang silid na tila naroon sa puso ng palasyo. Sa gitna nito ay naroon ang isang mahiwagang altar, napapalibutan ng mga sinaunang simbolo na hindi ko maunawaan. At doon, sa altar, ay may nakalagay na isang makintab na bagay, isang korona na yari sa purong ginto, may mga batong kumikinang sa liwanag ng mga sulo sa paligid. Nang ilapit ko ang aking kamay,
Upang hawakan ang korona, biglang bumukas ang isang lihim na pintuan sa likod ng altar. Mula sa pintuan, lumabas ang isang matandang lalaki, nakasuot ng damit na tila mula sa ibang panahon. Mga mata niya ay puno ng karunungan, ngunit may mga bakas ng pagod. Ikaw ang hinirang, wika niya. Ang boses niya ay umalingaw sa buong silid. Ang palasyo ay matagal nang naghihintay para sa iyo. Napatigil ako, puno ng pagkalito at pagkamangha. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Ikaw ang tagapagmana ng kaharian na ito, sagot niya. At sa iyong mga kamay, nakasalalay ang kapalaran ng mundong ito. Bago ko pa man makakuha ang pagkakataon na magtanong ng higit pa, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang palasyo, tila nabubuhay, ay nagsimulang umungol muli. Ang mga dingding ay nagsimulang magpakita ng mga imahe, mga eksena ng labanan at kapayapaan, mga mukha ng mga taong hindi ko kilala. Ngunit sa isang paraan ay tila pamilyar. Sa aking pagkamangha, napagtanto ko na ang palasyo ay may sariling kalooban, isang nilalang na may mga lihim na hindi pa nalalaman. Ngunit ang oras ay limitado. Ang lupa ay muling nagsimulang bumuka at ang palasyo ay unti-unting lumulubog pabalik sa ilalim ng lupa. Habang sinisikap kong maunawaan ang lahat ng ito, ang matandang lalaki ay muling nagsalita. Piliin mo, sa iyo nakasalalay ang kinabukasan. At sa aking harapan, isang portal ang biglang lumitaw sa gitna ng silid, nag-aanyaya, ngunit puno ng panganib. Kakailanganin kong magdesisyon, ngunit sa aking puso, alam ko na walang pagbalik. Ang bawat hakbang ko ay magpapabago sa takbo ng aking buhay at marahil pati na rin sa mundo. Hindi ko akalaing ang simpleng araw na ito ay magdadala sa akin sa isang mundo na tila kinuha mula sa mga pahina ng isang lumang alamat. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bumuka ang lupa sa ilalim ng aming ginagawang proyekto sa gitna ng lungsod. Hindi ko pa rin makalimutan ang pagyanig na para bang binusbos ng isang higanteng kamay ang semento at ang pagdungaw ng isang antigong palasyo mula sa ilalim ng lupa ay nag-iwan ng takot at pagkabighani sa aming lahat. Bilang isang construction worker, nasanay na ako sa mga biglaang pagbabago sa site, ngunit hindi sa ganitong uri. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko na naalis sa isipan ang palasyo. Mula sa labas, ito'y tila yari sa ginto at marmol, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga pader nito ay punong-puno ng mga ukit na hindi ko pa nakikita kahit sa mga aklat ng kasaysayan. Parang may mga kwento itong ikinukwento, mga epiko ng mga sinaunang bayani at diyosa na nakalimutan na ng panahon. Sa kabila ng mga babala ng mga kasamahan at ng pamahalaan na manatili sa distansya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong bumalik noong isang gabi. Iba ang pakiramdam ng gabi sa palasyo. Ang katahimikan ay parang bumabalot sa akin, sumasakal sa aking mga pag-iisip. Sa aking mga hakbang ay naririnig ko ang pag-echo ng aking sapatos sa marmol na sahig at ang bawat tunog ay parang alingawngaw ng isang matagal nang nawalang musika. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang totoong layunin ng palasyo. Sino ang nagtayo nito? Bakit ito naitago sa ilalim ng lupa? Sa isang bahagi ng aking isip, tila may bumubulong na hindi ako nag-iisa. Isang pakiramdam ng presensya, hindi nakikita ngunit nararamdaman. Gusto kong tawanan ng sarili ko, ngunit hindi ko maalis ang takot na baka totoo nga ang aking nararamdaman. Sa isang silid na puno ng mga lumang kagamitan, napansin ko ang isang pilak na kabibe na nakapatong sa isang altar. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may puwersang nagtulak sa akin upang ito'y kunin. Sa sandaling mahawakan ko ito,
Naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente na tumakbo mula sa aking mga daliri papunta sa aking puso. Kasabay ng paghawak ko sa kabibi, biglang may boses na nagmula sa kawalan. "Bakit ka naririto?" Tanong ng boses, malalim at puno ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung saan ito nagmumula, ngunit pakiramdam ko'y nasa paligid lang ito, umaaligid sa akin. "Wala akong intensyon na manggulo," sagot ko, pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng boses sa dilim ng silid. "Gusto ko lang malaman ang tungkol sa lugar na ito." Ang boses ay tumawa, isang tunog na parang mula sa mga alon ng dagat. "Marami kang malalaman, ngunit handa ka bang malaman ang katotohanan?" Sa sandaling iyon, bumukas ang pader sa likod ng altar at isang liwanag ang lumaganap. Tinatanglaw ang isang daanan na hindi ko nakita kanina. Sa kabila ng liwanag ay naroon ang mga anino ng mga figura, mga tao na tila nababalot ng mga tela, nakatayo at naghihintay. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit alam kong hindi sila mga ordinaryong tao. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag, puno ng lihim at kapangyarihan. "Ang palasyo ay hindi lamang isang estruktura," sabi ng boses. "Ito ay isang pintuan sa mga nakalimutang kaharian. Ikaw ang pumili, ikaw ang susi." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang mga figura ay nagsimulang kumilos, unti-unting lumalapit sa akin. Ang kanilang mga galaw ay parang usok. Hindi ko mawari kung sila ba'y totoo o isang ilusyon lamang. "Sa iyong pagpili, ikaw ang magpapasya sa kapalaran ng kaharian. Ikaw ang magbubukas ng bagong yugto." Patuloy ng boses. Ngayon ay parang dumadagundong sa aking pandinig. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na parang isang bato sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, isang bahagi ng aking sarili ang nag-udyok na tumuloy. Kung anuman ang magiging kahihinatnan, alam kong isa itong pagkakataon na magbigay ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan mula noong una kong makita ang palasyo. Habang hinahawakan ko ang kabibi, naramdaman ko ang pagbukas ng pintuan sa aking harapan. Sa likod nito, ang mga figura ay nag-aanyaya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pangamba. Ano ang aking magiging desisyon? At sa puntong ito, minabuti kong humakbang papasok. Hindi na nag-isip, hindi na nagduda. Kung anuman ang nasa likod ng pintuan, alam kong ito ang simula ng isang kwento na magpapatuloy sa pag-unfold. Ngunit sa pagpasok ko, biglang naglaho ang mga figura at ang liwanag, at ako'y nagising sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang mundo na puno ng mahiwaga at hindi ko pa nakikita. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid habang ako'y nakatayo sa harap ng antigong palasyo na kamakailan lamang ay bumangon mula sa kailaliman ng lupa. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga pangyayari mula nang bumukas ang lupa sa gitna ng aming construction site. Ang lahat ay tila isang panaginip, isang imposibleng pantasya na ngayoy naging realidad. Hindi ito kapani-paniwala. Bulong ko sa aking sarili habang pinagmamasdan ang mga detalyadong ukit sa pader ng palasyo. Ang mga haligi nito ay puno ng mga simbolo at larawan na tila nagkukwento ng isang sinaunang kasaysayan na hindi ko mawari. Ang hangin ay tila may daladalang mga piraso ng nakaraan, mga alingawngaw ng mga tinig na matagal nang namahinga. Habang iniikot ko ang aking paningin, napansin ko ang isang malaking pintuan na yari sa ginto at inukitan ng mga kakaibang karakter. Sa kabila ng aking kaba, hinatak ako ng hindi maipaliwanag na puwersa upang lumapit. Sa paghawak ko sa malamig na hawakan nito,
Pakiramdam ko'y may dumaloy na enerhiya mula rito patungo sa aking mga ugat. Nang unti-unti kong buksan ang pintuan, bumungad sa akin ang isang malawak na bulwagan na puno ng mga kayamanan, mga gintong estatwa, mga hiyas na kumikislap sa bawat sulok, at mga sinaunang kasangkapan na tila galing pa sa ibang panahon. Subalit, hindi ang mga ito ang pumukaw sa akin, kundi ang isang malaking mapa na nakalatag sa gitna ng bulwagan, nakapatong sa isang altar na yari sa marmol. Ang mapa ay may mga palatandaan at mga simbolo na hindi ko maunawaan. Ngunit sa gitna nito, nakita ko ang isang pamilyar na anyo, ang lugar kung saan kami nagtatrabaho. Ang aming construction site ay bahagi lamang ng isang mas malaking kabuuan. Sa aking pag-iisip, naalala ko ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa isang nawawalang kaharian na tinawag nilang lupain ni Haraya, isang lugar na puno ng hiwaga at kayamanan. Kung totoo ang mga kwento, nasa harap ko ngayon ang nawawalang kaharian, sabi ko sa aking sarili habang patuloy na tinititigan ng mapa. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na gagawin, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa paligid. Ang lupa ay muling nag-alog at ang mga pader ng bulwagan ay tila nagbigay ng banta. Sa aking pagtakbo palabas, bigla akong natigilan nang makita ko ang isang anino sa gilid ng aking paningin. Isang figura na tila nagmamasid sa akin mula sa dilim. "Sino ka?" Sigaw ko, ngunit tanging katahimikan ang naging tugon ng paligid. Walang sumagot, subalit hindi iyon ang huling beses na mararamdaman ko ang presensya nito. Habang papalabas ako ng palasyo, isang malakas na alon ng hangin ang bumungad sa akin. Tila may nagtutulak sa akin upang bumalik. Ngunit ang aking isip ay puno ng kaba at takot. Sa aking paglingon, nakita ko ang pintuan ng palasyo na unti-unting nagsasara. Tila itinatago muli ang mga lihim nito sa sinapupunan ng lupa. Sa pagbalik ko sa construction site, ang mga kasamahan ko ay abala na sa pag-aayos ng mga nasirang kagamitan. Hindi ko malaman kung paano ko sasabihin sa kanila ang aking natuklasan. Ang takot at pananabik ay nag-uumpugan sa aking dibdib. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ngunit, bago pa man ako makapagdesisyon, dumating si Mang Berting, ang aming foreman, na may dalang balita. "May mga bisita tayo mula sa lungsod. Gustong makita ang natuklasan natin dito," sabi niya. Agad kong naisip ang anino at ang posibilidad na may ibang nakakaalam sa aming lihim. Habang papalapit kami sa kanilang grupo, napansin ko ang isang matandang lalaki na tila pamilyar ang anyo. "Ako si Don Julian," pagpapakilala niya. "Narinig ko ang tungkol sa natuklasan ninyo at nais kong makita ito mismo." Habang tinitigan ko siya, nagulat ako sa matinding gutom sa kanyang mga mata, isang pagnanasa na tila hindi lamang para sa kaalaman, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang lihim na nagbabantang bumalot sa aming lahat. At doon, sa mga sandaling iyon, alam ko na ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nakataya ang higit pa sa kayamanan o kasaysayan, isang masalimuot na lihim na nag-uugnay sa aming lahat sa isang nakaraan na hindi pa ganap na nagbubukas sa aming harapan.